Taka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Taka, o karon, ania ang inyong anchorman, Sir Jess Vicente. Silya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong agamahanan, apan tam-is usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang tungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, motaga sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katundanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsupsop sa kahuyang sa kinaan, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga pagtuluan sa uban. Kini ang Krido sa Paka! Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigan ng bagang duot nga katauhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang hustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan na walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulos sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Mayong udto kaninyong tanan yata sa atong pagpanaguban sa tulumanon Paka, paminawa apil kamatuoran ang kuna. Yata sa atong second edition sa programa. Doon natin morning edition ani alas 6 ngadto o alas 5 no? Ating usab ang atong oras sa atong first edition aning atong Paka. Ang atong first edition ani alauna nam hinon oy. Unsa naman yung kulang galing na Espanyol to. Ang atong first edition sa programa, kagar pag yung tutunlan. First edition dari sa atong tulumanon, alas 5 ngadto sa alas 6:30. Atong gisayuhan. Alas 5 ngadto sa alas 6:30. Unay first edition sa atong programa. O niya kining atong second edition alas 12 ngadto alauna 1:30. Mao ni ang atong Paka program. Ang buntag madungog sa 5 ka mga sibiyahanan sa radyo sa may southern part sa Mindanao. 3 sa Bukidnon, usa sa Waulano del Sur, o usa dito sa Sarangani Province. Samtang kining atong second edition, usa ka sibiyahanan sa radyo, live kining atong programa, o kining sa Valencia, ang Radyo Mano-Mano.
99.3 sa dial sino mga radyo. So mo ang atong mga programa sa radyo nga madunggan ninyo kining atong tulumanon ang paka. Paminawa apil kamatuoran ang kuna. Doon ako'y programa sa Pikas Sibiyahanan, dili na to paka. Alas 7:30 nga to sa alas 9, Lunes nga to sa adlaw nga Biyernes, dili na siya paka nga program. Sa Pikas Sibiyahanan na ang Radyo Bandira. Koskos Bandira ta dito. So nga tong paka kinilang ang buntag alas 5 nga to sa alas 6:30 o ang udto alas 12 nga to sa alauna 30. Manay oras din mabati ninyo ang atong tingog ang akong tingog. Og mingawon mo sa akong tingog diha mos buntag, diha ba mos tunga-tunga alas 7:30 nga to sa alas 9 o diri ba mo sa udto. Og mingawon mo sa akong tingog. Og di mo mingawon sa akong tingog, dahil magpaminaw. Samok-samok ra na sinong oras. Bitaw, salamat kay ha. Pagkatawa lang niya ito, pagkatawa kiting paniudto ra ba? Lisod po na seryoso ra ta pirmi sa atong programa. Sa kulan po na ito gitik-gitik ginagmay ba? Mo na gitawag nga gitik-gitik sa kaudtuhon. Kining atong programa sa udto duha ka hugna gyapon ang unang hugna padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mao ning atong unang hugna sa programa nato sa udto. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. I-update nato ang mga kalihukan sa atong halandong gobernador, kasamtangang gobernador Carlos Bukidnon, Governor Rogelio O'Neill Roque. Mga programa, proyekto, apil na ang opisyal niya nga mga lakaw, may kalambigitan ng iyang pagkagobernador sa atong probinsya. I-update sa nato ang mga kalihukan, programa, proyekto, o balaudnon nga napanday usab sa atong representante sa 4th District, dires atong dapit sa Bukidnon, pinagi usab ni Congresswoman Larnie Roque. Ano yung naglangkob sa atong first round sa programa. Samtang atong second round, mga balita, isyo, komentaryo, nga gidalit ninyo, gidalit kini kaninyo, gikan dires atong Radio Paka Studio, lahos diha sa Radio Manumano. O ang atong second round unya, gidalit usab kaninyo, ubo sa mga may tinguha, ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Manumano, gipanguluhan sa tag-iya mismo, kani board member sa atong probinsya sa Bukidnon, si Manumano numero 1, pare Rene Centillas, ang karaang komentarista. Inabagan usab sa program director, karaang komentarista gyapon eh. Kasamtangan kogihan nga City Councilor diha sa siyudad sa Valencia, Manumano numero 13, Lando Centillas. Og mga kaubanan na to sa technical department, pinagi kanila ni Manumano Jiboy Corselli Centillas, Manumano G.R. Bustamante Centillas, og ang atong kaubang komentarista usab diha sa Radio Manumano, all around ni. Pwede po ni mahimong teknisyan si Manumano Gito Hilig, Giovanni Hilig. Samtang dito sa transmitter, si Manumano Tatay Binamin Pitogo. Uban po sa pag-abag sa iyang anak, si Manumano Jonard Pitogo.
Kini si Mano Jess Vicente at your service wherever you are. Dapiton ka mo dire sa atong pagpanaguban sa matag udto natong katulumanon ang Paka. Paminawa apil kamatuoran ang kuna nga madunggan ninyo Lunes ngadto sa adlaw nga Biyernes. Dita maglangan first round ta sa atong tulumanon. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Lagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Oh, tara. Nakyo naman yung ganyan, ha? Sige lang, kay last portion naman to. K. Mayong udto ninyong tanan. Niyata sa atong first round sa programang Paka. Mga informasyon nga atong siron gikan sa Kapitolyo Provincial, pinagi sa administrasyon kadumalahan ni Governor Onel Roque. Iyang mga lakaw o gapil na usab ang mga nagunang kalihukan sa probinsya ubos sa iyang pagpangulo. Isip siya ang gobernador karon sa atong probinsya. Sumayo na to ang mga nagunang balita gikan usab sa Kapitolyo Provincial. Unahon tani para masaran po sa katawhan o unsay mga nagunang informasyon diha sa Kapitolyo Provincial. Muna atong siron. Handog pasalamat surgical mission sa Bukidnon Provincial Hospital diha dapitas Kalilangan. Provincial Government of Bukidnon. All for Health Rapid Surgical Team. Uy! Libre kini, no? Muna siya ang kining mission, medical mission. All for Health Rapid Surgical Team. Gihimones Kalilangan, baguhay pa lang. Diha sa Kalilangan, Bukidnon. Og idumanan kini sa mga doktor usab sa atong probinsya sa Bukidnon Provincial Hospital, and of course pinagi usab sa programa ni Governor Onel Roque kini gitawag nga All for Health Rapid Surgical Team. Mangopera ni sila kay surgical man eh. Mangopera. Handog pasasalamat surgical mission sa Bukidnon Provincial Hospital. Abay-abay sab ang naka-paimos ni nga dunay mga operahanan. Operahanan baka ilang mata, katarata, no? Uban pa nga mga problema nga kinahanglan og opera. Surgical. Mga surgeon doctor pod ang ni kuan ani man aron nga magbalampuson kining maong kalihukan. Bukidnon Coffee Farmers Liyapan Farmers Association sa Sugod, Lantapan, Bukidnon kini. Sungko, Sugod, Sungko. Wa may sugod diha sa Lantapan. Sungko, Lantapan, Bukidnon. Gihimo ni atong
Julio Sais ang maong kalihukan sa Bukidnon Coffee Farmers. Alayon kini sa Coffee Roadmap. O kini programa pod ni Governor Roque nga coffee o Provincial Coffee Development Program or Development Project. Usa po ni sa iyang gipaningkamutan taka-taka ra mo tuslok-tuslok diha eh. Ay taka-taka tuslok-tuslok. Magkatuslok ko niya kag di mao. Kanang katawa, ang era na sa dunay katawanan ikaw galing. Ayuhan nagtuslok diha. Alang sa kaugmaon nagapadayon ang provincial government sa Bukidnon. Pinagi ni Governor Odile Roque sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura. Uban usab sa programang Bukidnon Coffee Development Program. Usa sa mga prioridad nga programa sa Gobernador Odile Roque dinis atong probinsya. Pinagis paghatag og coffee seedlings, farm og nursery inputs, technical nga support og pagpalambo sa kapasidad sa mga asosasyon sa mga mag-uuma. Gitumong sa programa ang pagpalig-on sa panginabuhian sa mga pamilya samtang gipasiugda ang malungtaron nga pagpanguma og pagpanalipod sa kinaiyahan. Kini ang ilang sugilanon sa Piniliyapan Farmers Association sa Barangay Sungko, Lantapan, Bukidnon. Ang ilang sugilanon hatagan og buhing paghulagway ni Fredeline Ragandang, usa sa mga personahe nga mohatag kinabuhi gikan diha sa Provincial Information Office sa Kapitolyo Provincial. Ato paminahon si Fredeline Ragandang neneng sugilanon sa kape sa mga mag-uuma. Bera. Sama ni. Nga naengganyo og kape para sa ilang pamilya. Otro tandog man din pamaboy na to diya sa luyo. Otro bera. Fred. Ate Fred. Bera, Ate Fred. Dinhi sa Sitio Bulugan, Barangay Sungko, sa Lantapan, Bukidnon, adunay usa ka hugpong nga naengganyo sa pagpananom og kape para sa ilang pamilya og sa atong kinaiyahan. Ang Bukidnon Coffee Development Program, usa sa prioridad nga programa sa Provincial Government of Bukidnon ubos sa pagpanguna ni Governor Rogelio Nil P. Roque, kinsa nagtinguha sa paghatag og malungtarong panginabuhian alang sa mga mag-uuma samtang nagtabang usab sa pagpanalipod sa kinaiyahan pinaagi sa pagpakunhod sa epekto sa climate change. Usa sa mga benepisyaryo sa programa mao ang Piniliyapan Farmers Association. Sa pagsugod namo og tukod sa association, 19 rami ka buok. Then karon nahimo nami og 28 ka buok. Si Piniliyapan Farmers Association is mga farmers ni siya nga mutanom og kape. Sa pagkakaroon manggod is makita nato no nga dako kaayo ang tabang ni Gov sa pagpananom og kape. So kami isip usa ka Farmers Association naningkamot pud mi nga mahimo ming grupo aron matagaan pud mi o inputs para sa pagpananom sa kape. Ang nag-aghat gid sa amo ani ma'am no sa pagsugod gid sa pagpananom sa kape, ang amo yung Vice President si Sir Randy Ricacho, kay siya dugay naman siya nananom og kape og nana siya experience pod sa
kape dayon makitaan po nato nga naagyoy income sa kape. Lakip sa mga natabang, mao ang paghatag og planting inputs alang sa 19 ka hektarya nga gitagana sa 19 ka mga mag-uma sa tuig 2025. Luwag, no? Itabangan po din ni governor para siya ang mag-provide sa farming inputs para makatanom ang among mga farmers. Ma'am, sa planting inputs nga nahatag sa amo sa Pagro, naghatag siya og iti, Uy. Marcela, Abono. na po'y 1414, na ay foliar, na ay insecticide, na po'y soil conditioner, na ay grabho, na ay pala, Aha. na po dayo knapsack, sprayer, and napod siya gihatag sa para sa among nursery nga net. Dili lamang panginabuhian ang gitukod niini nga programa, kundi gipalig-on usab niini ang espiritu sa pagtinabangay. Kada kuan manggod namo ma'am, kada monthly meeting is nagakandak yun mi og training. Sa pagkakaroon pod ang training nga amo nang nahuman is nakahuman nami sa land prep, sa planting, gahapon ang among nahuman is care and maintenance na. Sa amo ma'am is naaman ni mga designated sa amo ang membro, especially na mi geotagger nga mo po'y mag-monitor kung Magbangag. ihabang area is ready na for planting. Sa among pagsugod, nagduol mi sa MAU, sa Lantapan, naghatag mi og letter of intent na nakabutang dito nga gusto mi mo tanom. And then, gihimuan pud na siya sa MAU head nila nga si Sir Neps og endorsement. Sign pod ni Mayor Ricky James Balansag din. Sila na dayon ang naghatag sa letter dito sa Pagro para matagaan mi og inputs, planting inputs. Sa pagtanom og kape, ang atong unang ibutang sa bangag, bangag is 40 by 60, ite, 2 kilos, 50 grams dayon nga 1414 o 50 grams nga Marcela. Dayon, og naamoy dayapuran, inyo lang pong ibutang. Sa bangag, Sa gibutan. mataglakang sa paningkamot, kaluhan ng daan ang kalampusan ug kapakyasan. Sa pagsiguro nga makalahutay ug magmalampuso ni ini nga tikang pangadu sa kalampusan, adunay mahinungdanong pagpaambit sa teknik si Mr. Randolph Randy Roa Ricacho, Coffee Doctor ug Vice President sa Piniliyapan Farmers Association. Oh, sige tay. So, kung Bira tay. makuha na sa farmer, dili siya magbiso pagbayad sa utang. Aha. Kaya, na naman, wag gatubo pa yung kape, katanan siya da, nga vegetables nga mabaligyan niya. Sa atong mga coffee farmers, no, mao kining mga pamaagi nga gi-introduce kanato ni Mr. Randolph Ricacho, ang coffee doctor dinhi sa Lantapan Bukidnon. Ang sistema kung unsaon nga makasurvive ta sa ato ang pagpananom og kape na siya gitawag og intercropping technology. Naa ang kape, sa pikas pod naa ang ato ang mga intercropping, ang atchal na siya'y talong, na siya mulberry, ug uban pa nga pwede natong kahinguhaan para sa ato ang pamilya. Ang pagpananom, importante ba gina sa tao? Oo. Labi na itong kinaiyahan. Isa ka preservasyon sa kinaiyahan. Magtanong tag kape. So, ang paglaho tayo na, labi na, akong gahuna-una ang lagi ka ng mga farmers karon yung mangutang. Oo. Gawas ko, mangutang sila nga wala interest. Pero na interest, magpatong-patong na. 5-6. Saan lang ibayas farmer? So, ako lang, munang isa ka pamaagi nga, matabangan po na ako ang farmers. Sa kadugayon na niya sa pagtikad og pagpanguma sa kape ug pagpatuman sa intercropping technology, kini ang iyang masulti. Dako-dako po na ako napalit tungkol sa lakatan. So, kape, lakatan. Uy. So, pag mo 2 years, Ayo. mangunod na imong kape. So, wala pa kayo ma-harvest. Pero ga-harvest ka na sa imong Lakatan. lakatan. Kaya ang lakatan, ma-harvest na siya is 14 months. Iwas sa imong pagtanom. No ba? Harvest ka na. Wala imong kape, abot pag mga 2 years. Ayaw ka mag-harvest. So, the first harvest ako sa lakatan, nagtanam ka sa 1 hectare, pwede na ka makapalit og Hilux. Wow. Wala akong Hilux na palit. Tungkol sa lakatan.
Tungkol sa lakatan, ha? ana, kinahanglang tamdon sa mga mag-uuma sa kape ang husto ug angayang proseso aron sigurado nga mas taas og quality ang mamahimong abot sa ilang kape. Ang importante lang gid kayo is atong mahatag nga quality ang atong coffee. Na dili siya katong nay mga bato, nay mga twigs, nay mga daot. If ato ang matudloan atong farmers og proper technology, proper farm practices, then in that way, dili lang sila ang natabangan but also the other connecting bodies aning coffee. Dili lang sa farm category but also sa roasters category, sa mga brewers nga part. So daghan kayo. So mag-start kita dito sa farm category. Ang usa ka liso sa kape mahimong gamay tan-awon apan kini nagdala og dakong paglaom. Paglaom alang sa mas lig-on nga panginabuhian, mas maayong kaugmaon sa pamilya ug mas luwas nga bukidnon. So, nganong kape? Kay kape manggod is part na siya sa kahoy. So, kahoy karon is very important pud siya para sa atong environment. Message lang nako no sa among mga farmers, magtinabangay lang ta aron naatay maayong kaugmaon. No kay sa kape naagi tay gwapo nga future. Salamat pud kaayo no kang Governor Amel Roque sa mga tabang nga iyang gitunol sa amo ang asosasyon. Kang Congressman Attorney John Flores, sa Pagro, sa kay Mayor James Balansag og sa Mau Lantapan. Salamat kaayo. Pinaagi sa Bukidnon Coffee Development Program nga nakaangkla sa Bukidnon Coffee Roadmap, nagpadayon ang provincial government sa paningkamot sa pagpalambo sa agrikultura, dili lamang diha sa pagpataas sa kita sa mga mag-uuma, kundili pagpanalipod usab sa atong kalikupan alang sa umaabot nga mga kaliwatan. Salamat kayo, Fredeline Ragandang. Salamat sa imong sugilanon. Lain to nga sugilanon about sa kape, pagpananom og kape. Ngagi hatag kinabuhi ni Fredeline Ragandang, ang usas mga personahe diha sa Provincial Information Office. Intercropping, mga teknik, no? Buti pa sabot nga inigtanom nimo sa kape, pwede na sa gulan nimo laing itanom nimo nga ganahan. Sama ng saging, lakatan to gisgutan sa ilang doktor dito sa Lantapan, doktor sa tanom. Oh. Niya kutob sa maganahan nimo, no, nga itanom. Nga imong mapuslan sa di pa maabot ang 2 ka tuig, kaya 2 ka tuig pa man kape harbisan nimo. So, mo na gitawag nga intercropping. Isagol ni mong tanom ng area, gitamnan ni mong kape. Mabungahon kayo ang paningkamot sa mga Tagalantapan. Kinigitawag nga grupo ginganlan og Piniliyapan Farmers Association na nakabase kini diha sa Songko, Lantapan, lalawigan sa Bukidnon. Luwag pagid ilang kapihan, no? Nindot kay tanahon ba? Mga mugbo nga kape pero nagbunga na. Sada kayo suruyan sad. Presko, fresh na fresh ang imong paminaw dito, magsuroy ka. Adayon ta sa itong papanaguban, Memorandum Order, o dili, Memorandum of Agreement, MOA. Memorandum of Agreement signing between kini sa provincial government sa Bukidnon o sa DSWD. Oy, pagdaan payong, Amos Patricia. Nay payong. Sige, nalimot og panang hitong sa kabisi sa eskwelahan ba? Sige. Payong.
Nagpinirmahay ang provincial government o ang DSWD. FO10. Naan sila programa, no? Sa ilang MOA signing between provincial government of Bukidnon o DSWD. FO10. FO10, ha? Niya tumiyagi kining Hulyo 6, 2026. Samtang sa pikas bahin, gipahigayon usab dato nakalabay nga Lunes, Hulyo 6, 2026, ang monthly convocation diha sa Kapitolyo Provincial, uban ni Governor Onil Roque. Og mihatag usab siyang mensahe alang sa tanan nga mga empleyado sa probinsya. Lapad ang potensyal sa agrikultura, interes sa kabatanunan, gipang hinaot. Interview ni Fredelin Ragandang sa Provincial Carabao Development Program. Dahil Carabao Suluyo ani interview, dahil Carabao Suluyo. Taga-sugsungay. Kaya ito ka ng paminaw laing informasyon ato paminaw gikan ni Fredelin Ragandang. O sa unod aning ilang gihisgutan. Mensahe sa mga kabatan-unang IT nga gusto mosulod sa agrikultura o kooperatiba. Sa IP ni IP. Ang kuan gid, no? So agrikultura man gyud ang pinaka dako unta nato nga industriya. So maayo gyud nga isa nga lang taon dili walaon ang kanang panguna-una nga mura og nga kanang mura behind ang nasa agrikultura. In fact, ako ang anak ikaduha is agriculture ang gi-take up, no? And ako siyang gina-introduce and sa dinhi dako kayong potential sa agrikultura and bilang potential ang panginahanglan yun, no? Kay unsaon nato ang mga food security ug di man pwede nga kitang tanan na sa syudad, no? Sa pagkaon pa lamang dakan kayo atong areas unta na mahimong productive pero siguro gamay na gid kayo ang the farm mo siguro tag-import sad, no? So dako nga hulga sa atong seguridad. So I hope nga ang mga kabataan will take interest, no? Ako kung mabalik lang ang panahon siguro isa sa consider as pa nag-agriculture siguro Sige, moto ang kwanto ha. Tipikto sa programa nga gilingkuran ni Fredelin Ragandang, programa sa provincial government, mura kada Bernes man na. O gayang guest ang taga IP. IPIS, no? IPIS nga representative. Padayon ta diri sa atong tulumanon. Pagsunod sa gisugdan samahan diha sa tanang panikamot para sa tribo. Magya po sumpay ni atong iyang kuan interview sa IPIS, about ni sa IPIS. Doon sa pikas bahin laing 54 ka centenarians nakalista na sa probinsya. Base sa record, ang provincial government sa Bukidnon pinagi sa PSWDO, Provincial Social Welfare and Development Office, og 54 ka centenarian nakalista
human formal nga natunol ang cash grants. Formal natunol ang cash grants ngadto sa tulo ka mga centenarians sa lungsod sa Kabanglasan, Bukidnon. Naghimo kini atong Hunyo 2 tunyaging buwan. Hunyo 2, 2026. Ang mga centenarians naglangkob kanila ni kining mga tao ba nga nag-edad og 100 centenarian. Makadawat ba nagpahalipay gikan sa national o gikan usab sa provincial government. Kini nga programa kang Governor Onel Roque Gapone mohatag 50,000 pesos ngadto sa mga tao nga mag-edad og 100. Gibali part dayon ka sa giingon nga centenarian. Beneficiary sa kining provincial government. 50,000 ni ang ihatag nga dugang benepisyo nga maangkon sa senior citizen nga moabot na sa katuig o sa kagatos katuig ang ilang edad. So ang nakadugang nga duha gikan sa Atulo, gikan sa lungsod sa Kabanglasan, naglangkob kanila ni Ernesto Saligoyan, 106 ng edad. Uy, taas na kayo, no? Taas, dili kita taas na kayo ng edad, taas kayo. 5 ka 106 ng edad. Mo siguro na yung pinakatiguang sa Bukidnon ba? Ernesto Saligoyan, 106 ang panuigon. Ikaduha, Rosita Florentino, 101 ang panuigon. O ang ikatulo, si Bodina Lombatan, o sa kagatos ang edad. Mismo si Governor Onel Roque ang mitunol sa tag 50,000 ka pesos ang kada usa. Ngadto sa naisgutan nga mga centenarian. Uban usab ni Kabanglasan Mayor Berne Castellanes nga gipasayon kini ni Ellen Salomintao ang PSWDO head karon sa probinsya. Ang Provincial Social Welfare and Development Office head, Provincial Social Welfare and Development Office head, kini si Ellen Salomintao. Uban pa ng mayor sa Kabanglasan, si Castellanes, o pinagi ni Governor Onel Roque. Mo'y mitunol sa tag 50,000 ka pesos ang kada usa. Nining tulo ka nadugang nga centenarian sa Bukidnon. O gihimo ni atong Hulyo 2, 2026. Doon ay pamahayag nila si Governor Onel Roque at paminahon. Kalabot na sa pag-turnover niya sa tag 50,000 ka pesos kada usa sa nasgutan nga centenarian. So, sagara sa ila tanan, no? Gina pangutanan ako na gina mga sekreto, no? Especially sa ilang food. Hindi makita nga mga organic foods bitang sagara sa ila, or most all of them, no? Nga root crops sagara, kamote, nga bingala, mga labasa, nga no? And of course, tungod kita diri sa Bukidnon, full of exercise, no? Kay kato mga baryo-baryo, baklay mo ta. No? So in combination sa mga nga living, no, mabot gyud ang ana nga edad. Proud ta, no? Na taga Bukidnon. Kay kita ang pinakadaghan nga centenarian sa Timog Pilipinas. Sukod dili lamang sa katas-on sa ilang pagkinabuhi apan sa ilang kalig-on, mga sakripisyo ug dakong kontribusyon sa katilingban hinungdan nga ang Provincial Government of Bukidnon nagapasidungog sa tulo ka mga centenarian dinhi sa lungsod sa Kabanglasan, Bukidnon.
Ubos sa Provincial Centenarian Program, matag centenarian makadawat og 50,000 ka pesos nga cash grant isip pasidungog sa ilang taas nga kinabuhi og bililhong kontribusyon sa komunidad. Gipanguluhan ni Governor Rogelio Nil Piroque ang ceremonial release sa ayuda nga gipasiugdahan o gipadagan sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Sa tibuok lalawigan sa Bukidnon, moihap na sa 54 ka mga centenarian ang nalista sa maong programa ug natunulan sa maong cash grant. Ang uban naka round 2 and round 3 na nga naka-benefit sa maong programa sukad sa implementasyon ni ini niadtong tuig 2024. So, kaling tulo, na first round, na second, ug na third round. So, mao na sila. So, ni-sum up na gidire sa Bukidnon og 54 tanan, kaya na may bago nga isa nila. Apil sa mga gipasidunggan karong adlaw, sila si Budina Lumbatan, 100 years old, Rosita Florentino, 101 years old, ug Ernesto Saliguyan nga nakaabot na sa 106 years old. Taas ng edad. Sekreto sa long life. Wala man. Ang ako nga, I nail and pray to the God. Sa pagkaon ni mo tay, Bisag unsagod. unsa man imong paborito? Kanarang cabbage, o kuhan, repolymor. Kay tagsaon ko na nga gobernador. Daga na ang gobernador nga diri sa Bukidnon. Pero wala sila kabuhat sa ingon ni anak. Muna nga angay panggaon na. Unsa imong ngalan nay? Imong ngalan? Florentino. Sakto? Pilay edad ni nanay? What rules ka na yun? What rules ka na? Interpreter po. Ngarano, ay kagi kun ito, kontak ngarano. Nanang manin main kanak si Bandina. Nakag-apledo no. Iyang apledo no yung kalubatan. Yung kakamot tira ma yan. Kamot tira man iyan. Ang ilang taas na kinabuhi nagpamatuod sa kalig-on sa lawas, pagtuo sa Ginoo o gugma sa pamilya nga ilang gipundar sulod sa daghanang katuigan. Akong pag-ampo nga sulod tuig, no, sa inyong mga pamilya na nato diri, ampingan nato atong mga katigulangan. No, kaya ang atong mga katigulangan is akong din sila parte sa atong kinabuhi. No, sila ang nagbiyak na nato po, no, sa gagmay bata. So kumbaga kami sila taas atong respeto kay dugay po na ilang serbisyo sa tilingban diri sa Kabangasan. Ato sila pasalamatan kay nay kita ta Governor Roque na. and kung pag-ampo na always mo tagaan o good health sa Ginoo. So, maraming salamat kung may hapon. Salamat kayo sa inyong yatag nga panahon. O sa atong duha ka nanay, sa ka Mayor sa Kabanglasan eh. amazing kayo no. Kita ni murag kayo na lang kita ni nga sana all makaabot pa ba sa tani nga edad. So Labaw pa sa kantidad nga ilang nadawat, ang maong programa simbolo sa pagpasalamat og pag-ila sa mga kinabuhi nga nahimong inspirasyon sa ilang pamilya ug sa tibuok komunidad. Pero sa atong municipal o city social welfare and development office, sa ato pong OSCA head, coordination yun ta nga, pag-submit silang documents 1 month before sa ilang birthday. No, kung balag pila ka round na, first round ba na, or second, first time to receive, or ikapila na, dapat i-advance gud ang papel. Kaya ang time magud sa atong mga centenarian, we don't know sa ilang oras. Just like pareha nato, we don't know man, pero mas critical ang ilang pizza. So mao na nga advance gid sila i-process ang papel para on time gid sa during the birthday ma-release unta nato ang money directly sa ila magamit gyud. Pinaagi sa Provincial Centenarian Program, gipakita sa Provincial Government of Bukidnon nga ang pag-atiman ug pagpasidungog sa mga katigulangan usa ka pamatuod nga wala gihikalimtan ang ilang nahimong bahin sa pagpalambo sa lalawigan sa Bukidnon. Kabanglasan. Dito gikan ni tulo ka tigulang nga natagaan og tag 50,000 pesos kada usa. Gift kini sa local government unit sa Bukidnon, pinagi ni Governor Onil Roque
ngadto sa mga moedad og usa ka gatos. Doon ay counterpart niya sa nasyonal. Kay nasyonal ani 100,000 man. So, initiative ni Governor Roque gipandayan og balaod sa probinsya nga mohatag og 50,000 pesos sa mga moabot anang idara. Unya na kanindot ani kay kada tuig na ka makadawat og tag 50,000 pesos hantod karon sa kamawalas kalibutan. So panalitan karong tuig nakadawat ka, nag-usa ka gatos ka karong tuig imong edad, makadawat ka aning 50,000. Pag birthday nimo sunod tuig, another 50,000 ang ihatag sa provincial government diha nimo. Pag birthday na po nimo sunod tuig, na ay 50,000 kada tuig na i-release sa imo kada birthday. Hantod kano sa mo sustainer ang imong edad. Hantod kano sa kamawalas kalibutan. Kada tuig na kay 50,000 pesos gasa sa provincial government nganha kanimo. Mo ni ang programa usa sa programa usab ni Governor Onil Roque. So mapasalamaton kay itong tigulang nga usa no katong nag-edad og 106. Itong nag-edad og 106 si kinsa to? Si Ernesto Saliguyan. Grabe pasalamat niya kay sa nangagi nga mga gobernador kuno sa Bukidnon, wala kuno ning susama ni nga programa. Karon pa sa kang Governor Onil Roque nga siya na gobernador. Wa ni matagamtam sa mga katigulangan panahon sa nangaging mga gobernador. Unya pasalamat siya kay sa pag-edad niya aning 106 na apil na siya nahatagan ni 50,000 pesos. Mao ni gisulti kaganiha ni Ernesto Saliguyan, tatay or lolo Ernesto Saliguyan nga mo'y pinakataas og edad 106. Samtang sa Pikas Bahin hatod serbisyo karaban gipahigayon na usab sa provincial government sa Bukidnon didto sa Barangay Dalakutan, lungsod sa Kabanglasan. Gipahimuslan sa katawhan sa Barangay Dalakutan, Kabanglasan ang hiniusang programa sa kagamhanan nga hatod serbisyo karavan sa provincial government of Bukidnon. Ang maong karavan gihimo na itong Pitsa 2 sa Hulyo. Motong ka na, adlawa. Gihimo ang maong hatod serbisyo karaban. Ang programa gitimbayayungan sa nagkalain-laing partner agencies o offices aron matubag ang labing gikinahanglan nga serbisyo medical, dental ug uban pang mga social services. Kini naka-angkla sa whole of nation approach. Naka-angkla sa whole of nation approach. Kini maong programaha. Pinagiusab sa Executive Order number 70 sa National Task Force and Ending Local Communist Armed Conflict. Kon kini gitawag nga gitawag kini og kuan naka angkla kini nga programa. Ano ba to? Lipat na minuta. Pinagi sa Executive Order number 70 sa National Task Force and Ending Local Communist Armed Conflict kining ILCAC. Gipasalamatan sa katawhan ang inisyatiba ni Governor Roque nga gipasayon pinagiusab sa Provincial Legal Office. Tuyok tumong ni ining hatod serbisyo karaban nga ang katawhan sa hilit ng mga barangay maabot sa serbisyo sa mga ahensyas gobyerno. Dili lang ang mga departamento sa
provincial government ang muadto sa kabarangayan, apil ang uban pang mga buhatang nasyonal. Naay mga national offices, LTO, NSO, PSA naman ni karon, no? Kining NSO, PSA. Doon na po dito DNR, doon ay DAR, uban pa. DNR, uban nga mga national agencies. Ang kuyog kanunay ni ining hatod serbisyo karaban sa provincial government. So mapasalamaton ang katawhan dito sa Dalakutan, Kabanglasan, sakop dis Bukidnon, sa lain usab nga sa ilang na tagamtam na angkon nga serbisyo gikan sa pagpaningkamot usab ni Governor Onil Roque. Padayon ta sa atong pagpanaguban dire sa atong tulumanon ang PACA, Paminawa Apil Kamatuoran ang kuna. Galing sa pangangalaga ng kalikasan provincial evaluation, gihimo kini natong July 1 up to 2, July 1 and 2 at 2026. Paggalingan kini sa pagatiman sa kinaiyahan provincial evaluation ang gipahigayon. So about this environment dato, there is atong dapit Prinsipyo sa publiko ug baruganan sa katauhan. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. PACA! Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. PACA! Padayon ta sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon, PACA, Paminawa Apil Kamatuoran ang kuna. Sa pagpadayon sa atong program GPK Provincial Evaluation gisugda na ni atong Hulyo 1, 2026 ang pangagamana probinsya sa Bukidnon. Pinagi ni Governor Onil Roque sa pakigtambaya yung usab sa Department of Interior and Local Government, DLG. Bukidnon gihapon ang 2026 galing sa pangangalaga sa kalikasan, JPK Provincial Evaluation. Unang gisusi sa evaluation team ang barangay Hasaan o ang lungsod sa Kabanglasan. Ang JPK team usa ka tinuig nga evaluation program nga nagtumong kini sa pag-ila o pag-assess sa mga pagpaningkamot o inisyatibo sa mga barangay o lungsod sa probinsya sa Bukidnon. May kalabutan sa pagpanalipod sa pagkonserbar sa atong kinaiyahan. Gilauman nga ang maong grupo maglibot sa tanang LGU o sa kitumbok nga mga barangay hangtod sa unang semana sa Agosto. Padayon ta sa atong pagpanaguban, anita sa mga development usab nga atong hipuson, atong hagpaton gikan sa 4th District sa atong lalawigan. Pinagi sa atong representante sa Kongreso, Congresswoman Lani Roque.
Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Baka. My heart is overflowing with gratitude after a whirlwind first week of July. It has been a non-stop celebration of love, family, and back-to-back milestones with my wonderful in-laws sa mga mensahe kini ni Congresswoman Lani Roque ngadto sa iyang mga partidos na po, no? Ngadto sa iyang mga partidos. Sige. Anita sa uban pang informasyon. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Green Coffee sa Junto. O mana ni kato ni aging Junto ni. May aging Hunyo 2. Di pa yung kalihukan dari ni Congresswoman Lani Roque atong lilion din sa atong pagpanaguban. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Dali lang kay ha. Uban pa nga mga nahimo. Kaya doon na ito'y bag-o nga kuan. Doon na ito'y bag-o nga project nga nahuman nga gi-turnover ni Congresswoman Lani Roque. Usa sa mga project niya, no? Nga nahimo usab. Aha. Okay. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Baka. Turnover nira. Turnover sa bag-o nga administration building. Gihimo kini ni atong July 3. 2026 nito ni aging simana. Malamposon nga gipahigayon nato nakalabay nga Hulyo 3 ang turnover ceremony sa bagong administration building diha kinis barangay Laligan, Valencia City. Kining maong proyekto nahimong posible pinag-usab sa mga pagpaningkamot og inisyatibo ni Bukidnon 4th District Congresswoman Lani Roque o kang Provincial Governor Rogelio Onel Roque. Dako usab ang kalipay og pasalamat ni Barangay Kapitan sa Laligan Jose Magallanes Jr. ngadto usab ni Attorney Ted Pepito tungod sa iyang padayon nga suporta og dedikasyon sa pagtabang aron mahimong realidad ang maong multipurpose building. Kini nga proyekto usa ka dakong kaayuhan sa komunidad tungod kay kini makatabang sa pagpalambo sa serbisyo sa lokal og sa paghatag usab. Pagpalambo sa serbisyo sa lokal og sa paghatag og mas epesyente og mas maayong pag-alagad ngadto sa katawhan. Dugang kini nga mga proyekto nga nabobo ni Congresswoman Lani Roque obo sa iyang area of responsibility, obo sa iyang distrito. So administration building alang diha sa barangay Laligan, Valencia City. Mao ni ang bag-ong turnover ni Congresswoman Lani Roque. Part ni sa mga infra project niya. Sa iyang mga infra project nga usana sa iyang gihingusgan diha sa Distrito 4
paghatag tabang ato sa mga mag-uma kining infra project about sa kadalanan o niya paghatag o kanang disente nga buhatan sa barangay, kanang pagtukod sa mga administration building sa kabarangayan, usapon na sa iyang gihingusgan, part na sa infrastructure project. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna, paka. Dinay lang sa tataman sa atong first round sa programang Paka Paminawa Apil Kamatuoran ang kuna. Ato ta sa atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Oy, may hapon ninyo. Niata sa atong second round sa Tulumanon Paka, second edition. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. So niya ta sa atong second round. Kining atong second round, gidalit kaninyo ubos sa mga tinguha. Gikan diri sa atong Radio Paka Studio. Lahos diha sa Radio Mano-Mano 99.3 sa dial Sinemang Radio. Radio Mano-Mano sa Valencia City. O kini usab ang atong second round, gidalit kaninyo ubos sa mga tinguha ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Fedorsen nga nakabase dito sa Amerika. Sa atong mga informasyon, nga nahipos nining utuha. So, unahon sa nato ning mga balita, isyu o komentaryo. Mga nagunang balita sa atong palibot, nagilangkuban sa milabay nga 24 oras. Atong sumayon. O guwabay dinagko nga, oy, ang impeachment yan, no? First day of impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Na kuan na gyud, nasugda na ang impeachment trial. Niadto nakalabay nga kanusa ni Julio 6, no? Sa miaging July 6, 2026. Motong adlaw ang unang adlaw sa investigasyon sa impeachment complaint nga nag-ung-ung karon dito sa Senado. Bibusab ang first day. Doon ka na itong mga, kuan ba, mga rason sa mga bangkita sa Mugado. Ang subo lang ang palandungon kay si Marcolita gipapriso gyud sa Marcos administration. Gidayon gyud pag-file sa ombudsman katong giingon nga plunder nga kaso. Ang wala kuno pagtug-an sa tinuod ni Marcolita sa iyang nagasto panahon sa eleksyon. Pila to? 70 milyones kapin man siguro to. O niya, gihulog nga plunder ang nasampit nga kaso aron nga di gyud makabil, non-billable. Makabil magaling, imo sang ipagis proseso, pinagis pagpetisyon dito sa korte. So, looy ang gidangatan ng tao ni Senador Rodante Marcolita diin ini panahon na naana sa kuan, naana sa bilangguan in town, loyo sa iyang panuigon nga senior sa senior citizen na gyud, kay hapit naman siya mag-80. Dungan usab ang pagdakop sa
kani congressman nga si Defensor or Mike Defensor. Atol gyud atong ko ano? Pagbukas impeachment trial, dakop na yun si, wala gidakop, voluntary din surrender si Marcolita. Ang gidakop kato si kani Congressman Mike Defensor. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Doon na po'y kuhan sa CMU. Kini sa CMU bitaw nga samok-samok anang yuta diha nga kupahan sa mga landless. Kini mga tao nga kanang grupo nga gusto nila ang kunon ba ang porsyon diha sa Musuan. Na-trigger na po ni. Na-trigger na sab. O niya na ay suwat pamahayag atong basahon be sa kuane si CMU. History sa problema sa luna sa CMU. Gipresentar na usab sa Central Mindanao University ang timeline sa mga panghitabo sa problema sa luna sa Tulungaan. Sukad pa ni adtong 1961, tulo ka tuig humana angkon sa CMU ang luna pinagi-usab sa Presidential Proclamation number 476. Makita din nga tuig 1986 nagsugod na ang Bukidnon Free Farmers and Agricultural Laborers Organization. Okay, na gitawag nga Buffalo sa gikaingong pagpakig-ilog sa luna nga gikupahan sa CMU. Okay, ni Buffalo man na diha ang kuan ga sulod. Doon na official statement ang Central Mindanao University bahin ani. Nagpagawas og official statement ang Central Mindanao University kabahin sa luna nga posibleng gisulod sa mga membro sa Buffalo Tamaraw Limos BTL Musuan Inhabitants Landless Farmers Association MILFA. Gihinguskan sa Tulungaan nga sila ang tinuod nga na nag-iya sa luna base sa Presidential Decree number 476 nga gi-issue kini natong Enero 1958 kadugay na ba kay day 1958 pa pinagi nini gitugyan sa CMU ang moabot sa 3,080 hektarya nga luna sa yuta. Luna alang kini sa educational research extension o development purposes. So mo ni ang inong talugar gitugyan ngadto sa educational research extension and development purposes. So ang grupo sa mga landless may barog usab silang baruganan nga among area na anak kanila. Base sa gipakita sa nila nga sa manila nawala ta. Naputol ang kwan. Mano-mano no naputol. Gipakita po nila nga dokumento. Okay. Sige. Sangko na balita sa itong oras. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Mao ni ang atong mga isgutanan karong udtuha o nening adlaw no sa ato pagpanaguban sa tulumanon ang PAKA paminawa apil kamatuoran ako na second edition.
Nindot po tayo, padayo sa unahan, pero naputol man ang signal sa radyo mo naman, no? Ana, nibalik na. Nibalik na. Hapit ita katiwas sa itong program ba? Mga tayo oras! Salamat sa inyong pagpaminaw dahil sa itong pagpanaguban sa programang Paka Second Edition. Hantod sa sunod ngayon. Bye-bye, 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 bye-bye. Inyong nabati ang tulumanon. Paka! Paminawa! Apil! Kamatuoran ang kuna. Paka! Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.